Maglilinis na naman ako ng kusina dahil kita mo naman napakadami nakatambak dito. Ang sakit sa mata. So meron nga pala akong bagong binili na dish drying rack. Parang times 2 talaga to nung dati naming dish drying rack. Kasi ang liit lang no, nahihirapan kaming mag-Tetris. Every after namin maghugas ng pinggan. So ito na nga at hinugasan ko na muna ng maayos itong bago nating gagamitin. Orokan yung brand niya din. Alam naman natin pag Orokan, sobrang tibay. So, kulay puti yan. Yes, may tendency magdumi. And what's good about color white na mga gamit sa bahay? Makikita mo yung dumi agad-agad. So, malilinis mo agad, diba? So, ayun na nga. At syempre, dahil bago, excited maghugas agad ng pinggan or kung ano mang hugasin dyan. So, next naman ay ito. Marami nga pala mga karton dito. Gawa nung, meron kasing groceries dito. Si Ate Ken na pinamili para dito Thank sa you bahay. so much, Ate Kenny, sa pag-grocery imnida. So, ayun na nga. Inalis ko na muna yung kapihan namin dito sa may cabinet na may fuse box dahil syempre nakikinig din naman ako sa mga comment yung sabi kasi wag akong maglagay ng anything masyado doon sa cabinet na may fuse box para accessible at pinagpupunasan ko na nga itong cabinet na ito. So dito sa malaking basket ko pinaglalagay yung mga malalaking bote na pang refill ng mga toyo, suka, mantika, ketchup para kapag may kukunin dyan, isang basket na lang yung kukunin, diba? Then sa kabilang side naman, dati ang nakalagay dito karamihan mga tumbler namin, kaso may mga tumbler din ako na hindi kasya dyan, so naiinis ako kapag hindi sila sama-sama sa isang lugar. Naiinis? Bakit naiinis? So, magre-rearrange tayo ng very, very light So, lang. dito naman, sa area na to, gusto ko talaga as much as possible clear ito. May napansin pa nga ako ditong nanigas na karton. Kasi, nagapang din yung tubig from lababo papunta dito sa side na ito. Pinunasan ko na siya. And dahil sobrang makapit nga itong nanigas na karton, gumamit lang ako dito ng pangkuskus na yung parang silver na malambot siya. Pero, yung ginagamit pang kuskus ng kawali. So, ayun, natanggal naman. And dito naman tayo dumako. Ito kasing cabinet na ito, storage cabinet talaga namin to. Metal ang material niya. And as you can see, kagulo yung mga laman dyan. Kasi hindi ko pa talaga siya napaglaanan ng oras para i-organize, ayusin. Storage cabinet na nga siya, pero literal na ang kalat ng mga tambak na nailagay ko dyan. So, inalis ko na muna yung mga laman nito. Then, pupunasan natin yan. Kasi kahit paano, may mga alikabok na rin yan. In fairness din talaga dito sa cabinet na to. Kasi kahit mabibigat yung ilagay ko dito, kayang-kaya naman niya. So, metal yung material niya. At saka, meron pa kasi kaming ilang mga gamit na wala na kami mapaglagyan. So, good thing meron kaming ganito. Kesa naka-expose yung mga ganong gamit. Pasensyahan nyo na kung bakit nandito yung nakapwesto yan. For sure, meron na magsasabi na bakit kasi hinaharang sa bintana yung cabinet. Hindi pa nga bakante yung isang kwarto. Kasi doon ko talaga ilalagay ito. So, pagpasensyahan nyo na muna. Dito muna siya. Pero ang importante, meron akong maayos sa paglalagyan ng mga tumbler ko na lahat ng mga sizes, mapamalaki, maliliit na tumbler, kasyang-kasya na. So, medyo madami yan dahil, why not? Para hanggang pag high school ng mga anak ko, only tumbler talaga sila. And then, yung iba pa naming stocks na mga grocery na walang mapaglagyan, dito ko na muna siya inilagay. Tapos, naglagay na rin ako ng maliliit na basket para kahit paano organize pa rin yung atake niya. O, diba? Bumili rin ako ng mga pangtakip sa ulam, sa lamesa. Pero kasi kapag hindi ginagamit, ayoko siyang naka-expose. So, dito ko siya inilagay sa may ilalim na layer, pati yung mga extra pitchel namin, extra thermos, painitan ng tubig, at kung ano-ano pang mga gamit sa bahay. Kasi, bilang affiliate, marami rin talaga ako nare-receive ng mga product. And, syempre, hindi naman pwedeng i-dispose agad-agad yan dahil alam ko naman in the future, iba magagamit ko pa. So, kailangan itabi ko siya. And, ayun ang kaganda ng cabinet na yun. Ang linis tignan after matakpan. So, anyway, next naman, dito tayo sa corner na ito ng kitchen. So, marami na akong mga tumbler na nailagay doon sa cabinet. Pero, meron pa akong ilang mga tumblers pa na hindi pa nahuhugasan. Kaya, paghuhugasan na natin yan. Pati na rin yung mga tasa na pinagkapihan nila dahil merienda time na nga nung naglilinis ako dito. Hindi na talaga ako nagmerienda dahil ganyan talaga ako kapag naglilinis. Parang hindi mo na ako mapapatigil unless matapos yung ginagawa ko. So, after ko nga ditong maghugas-hugas sa lababo, dadako naman ako sa lamesa. And usually, ganyan talaga. Kapag naglilinis ka, hindi naman pwedeng lahat na lang biglang malilinis agad. Siyempre, trust the process tayo. So, i-clear ko na nga ito and yung mga itlog pala namin, inilagay ko na rin sa maayos na lagayan dahil dito ko siya ipupwesto sa ibabaw ng ref. And baka may magtaka, bakit dala-dalawa yung ref niyo? Yung isa kasi dyan kay Papa, itong ini-sprayan ko ng Suds All-Purpose Cleaner. And then yung isa naman sa amin. Siyempre, isa lang naman yung pinapaandar namin para hindi doble-doble yung gastos. Pero from time to time, pinapaandar din ni Papa itong ref niya. Para hindi masira kasi medyo bago-bago pa rin yan nung binili niya. In fairness din, sobrang cute kasi magkapantay pa sila. And yes, pareho silang merong movable stand. Yung pinakapatungan na digulong para madali din namin silang
may lipat-lipat ng pwesto. Hindi ko na rin nilinis yung loob ng ref kasi nung last weekend lang, meron kasi mga katas ng mga karne na natapon dito. So, si Pinggoy talaga yung naglinis ng loob ng ref namin, kaya goods na yun doon. Etong aming lagay na mga biskwit, tinapay, palaman, napansin ko, nilanggam siya. So, punasan na muna natin siya kasi marami rin mga crumbs dito na mga pandesal. So, para fresh malinis siya bago paglagyan ulit, kailangan mapunasan natin. Anyway, ang ginamit ko lang palang basahan dito, malinis na medyo basa na basahan. Dati kasi, sa luma naming apartment, ito yung pinaglalagyan namin ng mga baso, ng mga tasa. Tapos, nung lumipat kami dito, since meron na nga kaming iba pang lagay ng mga baso at tasa, naisip ko na maganda rin siyang paglagyan ng mga ganito. Pwede rin mga delata, 'di ba? Pwedeng mini pantry kung limited yung space mo. So next naman sa isang ref, ang ipinatong ko dito ay yung aming mga itlog. Meron kaming itlog na pula from Joni sa Victoria, Laguna galing yan. Inayos ko na rin pala itong lagayan namin ng mga sibuyas, bawang, kamatis at kalamansi. And dito nga pala siya isinasabit namin sa ilalim ng kitchen cabinet. Kasi mas organized talaga yung mga pangluto ni Pinggoy kapag nakaganyan siya. Unlike kung saan-saan pwesto, diba? Hugasan ko na rin naman ito luma naming dish rack. So, itatabi ko lang siya. Pang-reserva lang yun in case na sobra-sobrang daming hugasin. At least, meron kaming patuluan pa na extra. And then, eto na lang yung last na inayos ko. And maglalagay din sana ako dito ng pailaw. And ngayon ko lang kasi ito nabuksan. Gawa ng simula na lumipat kami dito sa bahay na to. Nakatago lang yan. So, nagdikit muna ako dito na magiging handle niya. And i-charge ko na muna ito. Para may pailaw effect tayo kapag gabi doon sa may lababo. And para dito sa ating salamin na dining table, syempre, isprayan ulit natin yan ng Suds All-Purpose Cleaner. Sobrang bango nito. Promise, ang fresh. Kaya naman pala, ang daming gumagamit ng mga momshies ng ganyang panglinis dahil sobrang ganda. Nagsimula pala ako maglinis, tanghali. Medyo hapon na nito. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Kasi kung iisa-isahin ko talaga, lahat ng sulok talaga dito sa kusina. Parang feeling ko kulang ang isang araw. So for now, dahil nakakaramdam na bagod ang momshi nyo, kung ano na lang talaga muna yung kaya ng powers natin ang lilinisin natin. Kalakihan na talaga itong kusina na ginagalaw namin ngayon and sobra talagang okay siya for us, pero sa totoo lang mas malaking linisan pala talaga and mas malaking effort yung kailangan mong gugulin, lalo na kapag maglilinis ka ng ganito kalaking kusina. Alam mo, gustuin ko man talaga na lahat ng sulok dito sa kusina ay malinisan ko, pero hindi talaga uubra ngayong araw kasi kanina meron pa akong pinuntahan. Madaling araw pa lang gising na ako, tapos nag-asikaso agad ng mga bata. Grabe na talaga yung pagod niya. Pero at least kahit pa paano, meron na tayo nasimula ng linis dito. So next time naman, sa ibang parte tayo ng bahay maglilinis at yung iba pa nating hindi nadaanan ng linis ngayon dito sa kusina. But for now, ayan lang muna. Magdi-dinner na muna kami. Bye!